Nakasaad sa medical legal report na ang katawan ni Eileen ay may sapat na similya para punan ang isang lata ng sardinas. Ang pagkakaroon ng natatanging kagandahan ay isang biyaya mula sa kalangitan. Sinasabi nila na tunay na mapalad ang sino mang tao na meron ito. Ngunit papaano kung ang pagkakaroon ng magandang mukha ay ang magiging mitya o dahilan upang ikaw ay mapahamak? Ang kasong ating tatalakayin sa videong ito ay tungkol sa isang 21 years old na babae na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Siya ay brutal, ninalangya ng paulit-ulit na ginalaw una ng isang mayor at 6 pang mga lalaki sa loob ng isang gabi noong taong 1993. Si Mary Eileen Yuson Sarmienta ay ipinanganak noong September 16, 1971. Si Eileen ay isang mag-aaral sa agrikultura mula sa UP Los Baños. Nagsimula ang lahat nang in-interview ni Eileen ang isang alkalde para sa kanilang school paper. Noong panahong iyon, nililitis si Calauan Mayor Antonio Sanchez para pa sa isa pang krimen, ang pagpatay sa mag-amang Nelson at Rickson Peñalosa noong April 13, 1991. Si Nelson ay isang political leader at sinuportahan ang kalaban ni Sanchez sa politika. Mula noon ay nagsimulang magkaroon ng interes si Sanchez sa dalagang si Eileen. Sina Eileen at Alan Gomez ay mga regular na estudyante sa kolehiyo. Naglalaro sila ng mga board games at card games at nag-hangout kasama ang mga kaibigan. Nagkita ang dalawa sa College of Agriculture kung saan si Eileen ay kumuha ng kursong BS Agriculture, Major of Food and Nutrition for Large Animals, habang si Alan ay nasa beef production. Parehong miyembro din ng isang sorority at fraternity. May ilang account na nag-ulat na sila ay mag-boyfriend at mag-girlfriend, ngunit ang ina ay nagsabi na sila ay magkaibigan at magkaeskwela lamang. Sa panayam ng Crime Classics ng TV5, sinabi ni Police Inspector Rizaldi Garcia na itinalaga sa kaso na posibleng matagal nang ini-stalk si Eileen ng mga tauhan ni Sanchez. Ito ay naayon sa mga alaala ng mga star witness na sina Aurelio Centeno at Vicencio Malabanan na nakibahagi sa pagdukot ngunit hindi sa at sa mga biktima. Sa kanilang testimonya, sinabi ng dalawang lalaki na pinaghahandaan na ito ng grupo ng mga lalaking responsable sa krimen simula noong umaga ng July 28, 1993. Ang mga lalaking ito ay sina PNP Calauan Deputy Chief George Medialdea, ang magkapatid na Luis Corpolon at Rogelio Boy Corpolon, isang Dolio Ama, Baldwin Brio, at Pepito Kawit. Matapos sunduin ang mga miyembro ng kanilang gang mula sa buong Laguna gamit ang isang ambulansya, tumuloy ang grupo sa Los Baños kung saan isinuwalat ni Luis ang totoong agenda ng gabi. Ito ay ang pagkuha sa isang regalo para sa alkalde, isang dalagang babae na di umano'y napakaganda. Siya ay garantisadong magpapatulo ng laway. Pasado alas 7 ng gabi ay nakarating ang grupo sa UP Los Baños. Nang maglaon, ang testigo na si Centeno ay pinakiusapan ni Luis na magdahan-dahan sa paligid ng campus para mahanap nila ang babae. Wala siya sa universidad kaya inutusan ni Luis si Centeno na pumunta sa isang sikat na tambayan, ang Agrix Complex. Lumabas sina Luis, Boy, Ama, Brio at Kawit para hanapin siya habang nananatili sa loob ng ambulansya sina Centeno at Malabanan. Narinig ni Centeno na ipinaalam ni Medialdea sa boss sa pamamagitan ng radyo na nasa lugar na sila. Ang tinutukoy na boss ay ang alkalde, ayon kay Centeno. Kalaunan ay natagpuan ng grupo si Eileen na nakaupo kasama si Alan
sa isang nakaparadang Toyota Tamaraw commuter van na naghihintay ng mas maraming pasahero. Pauwi na sana noon ang dalawa, armado ng mga baril. Pinilit ng mga lalaki ang mga estudyante sa backseat at pinaandar ang sasakyan. Sa pagkuha ng cue kay Luis, ang dalawang sasakyan ay tumuloy sa barangay Curva sa Eraif Farm na pagmamay-ari ng alkalde. Dito nagsimula ang mga kakilakilabot na pangyayari. Pagdating sa farm, ay iniharap sa alkalde ang mga estudyanteng nakabusan at nakagapos. Sabi ni Luis, "Mayor, ito ang regalo namin sa iyo. Ang babaeng matagal mo nang hinahanap-hanap." Matapos magkwento tungkol sa kagandahan ng kanyang regalo, tinanong ng alkalde ang mga lalaki tungkol kay Alan. Sumagot si Mijaldea at sinabing siya ay kasama ni Eileen at dinala nila ito upang maiwasan ang mga komplikasyon. Dinala si Eileen sa silid ng alkalde kung saan siya ay inabuso ng ilang oras. Sa labas, para magpalipas ng oras, si Alan ay pisikal na nila Luis, Boy, Ama at Mijaldea. Sumama na rin si Kawit at iba pang mga lalaki sa kay Alan. Alauna ng umaga, lumabas sa silid ang alkalde at nagpasalamat kila Luis at Mijaldea para sa regalo. "Tapos na ako sa kanya. Sa inyo na siya," sabi ng alkalde ayon sa pag-alaala ng witness. Isinakay sina Eileen at Alan sa sasakyan. Hindi nagtagal ay huminto ang van at nakita ni Centeno na kinakaladkad ni Kawit ang isang duguang Alan. Pagkatapos ay binata sa ulo upang matiyak na pato. Nagpatuloy ang convoy. Muli silang huminto sa isang tubuhan sa Sitio Paputok, kilometro 64 ng Barangay Mabakan. Inanunsyo ni Luis na sa wakas ay makukuha na nila ang kanilang pagkakataon kay Eileen. Sabay-sabay na ng mga lalaki ang dalaga. Nang na sila, umiyak si Eileen at lumuhod para magmakaawa sa kanyang buhay. Binusal siya ni Luis at sa mukha. Para pagtakpan ang krimen, nagsagawa ang mga lalaki ng bogus search operation. Binanggit sa mga ulat na nang makita ni Mijaldea ang hubad na katawan ni Eileen, ibinaba niya ang kanyang kamiseta upang takpan ang bahagi ng dibdib nito at naglagay ng sako upang takpan ang kanyang mga pribadong bahagi. Nakasaad sa medical legal report na ang katawan ni Eileen ay may sapat na similya para punan ang isang lata ng sardinas, na nagpapahiwatig na siya ay ng ilang lalaki. Isang di inaasahang pangyayari ang balita ay isang naging malaking bagay. Ang mga tao mula sa press, ang National Bureau of Investigation at ang PNP Criminal Information Service ay bumaba sa maliit na bayan matapos marinig ang tungkol sa kasuklam-suklam na krimen. Ang lahat ay gumuho para sa mga sospek nang mahuli ng CIS si Centeno sa Divisoria noong August 10. Pumayag si Centeno na maging saksi. Sumunod naman si Malabanan. Ang isang belt loop mula sa shorts ni Eileen at ang isang upos ng sigarilyo ang sinasabing ginamit sa pagpasok kay Eileen ay nahukay sa farm ng alkalde. Mariin itong itinanggi ng alkalde. Inaresto si Sanchez noong August 13, 3 araw matapos mahuli si Centeno. Sa tuwing makikita si Sanchez sa mga balita, lagi siyang nagdadasal o may dalang imahe ni Maria, ironically, ang namesake ni Eileen. Noong September 12, 1993, formal na binasa ng korte ang kaso laban kina Sanchez, Mijaldea, Luis at Rogelio Corcolon, Ama, Kawit at Brion, March 11, 1995. Pagkatapos ng 16 na buwan ng paglilitis, ang alkalde at ang kanyang mga tauhan ay hinatulan bawat isa ng 7 termino ng reklusyon perpetua or maximum na 40 taong pagkakakulong. Hiniling din nila na magbayad ng milyong-milyong piso sa mga pamilya ang mga biktima
para sa karagdagang indemnity. Ang kalmado at relihiyosong katauhan ng alkalde ay biglang naglaho nang basahin ang hatol. Siya ay inilarawan na naggagalaiti, sumisigaw ng mga pagmumura na nagbigay sa madla at media ng isang ganap na kakaibang panig sa kanya. Makalipas ang isang taon, hinatulan din si Sanchez at 3 iba pa, kabilang si Luis Corcolon sa kaso ni Peñalosa. Ang mga desisyon para sa 2 kaso ng pagpatay ay pinagtibay sa Korte Suprema noong 1999. Sa kabuuan, si Sanchez ay dapat magsilbi ng 9 na reklusyon perpetua na sintensya. Makalipas ang ilang taon, iginigiit pa rin ni Sanchez ang kanyang pagiging inosente. Sabi ng alkalde, and I quote, "Wala naman akong involvement dyan. Yan naman ay love triangle. Itinapon lang sa Kalawan tapos ikinarga sa akin. Talagang ako'y walang kasalanan. Maski lumubog na itong mundo, mamamatay na ang dapat mamatay kung ako ang may kasalanan." End of quote. Noong 2019 ay nasa headlines na naman si Sanchez. May mga kumakalat na chismis sa social media na talagang nakalaya na ang dating alkalde. Pinayagan ng New Bilibid Prison ang mga mamamahayag na kuna ng litrato si Sanchez na nakasuot ng full orange. Kapansin-pansin ngayon pa man na ang alkalde ay nakakakuha pa rin ng preferential treatment dahil ang footage ay nagpapakita ng isang taong sumasangga sa kanya mula sa araw gamit ang isang payong. Hanggang ngayon, sinabi ng mga pamilya nila Aileen at Alan na wala pa silang natatanggap na kahit 1 sentimo ng indemnity mula sa alkalde at sa kanyang mga tauhan. Isang mensahe mula sa ina ni Aileen, and I quote, "To tell you the truth, I wasn't able to sleep last night. Everything came back to me. The pain, the struggle, bringing back our lives together. Bumalik ulit lahat yun. I am really sorry that I am crying." End of quote. So, at kung bago ka pala sa aking channel, ay palambing na rin ako ng subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kang una kapag may bago akong upload. Maraming salamat!